Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal: ang sagot ng Biblia. Kaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan. Ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan nating ang sagot ng Biblia. Welcome po mga kaibigan at mga mahal naming mga taga-subaybay. Para po sa inyong kabatiran, meron po tayong pagpoprograma din sa ibang mga araw. Dito sa ipilang DWBL, mapakikinggan o mapapanood nyo rin po ang programang Blessed Day, Monday to Friday, 7:30 to 8. Ang sagot ng Biblia, 4 to 5 po naman ng hapon. Dito po sa himpilan DWBL, every Sunday po yan. Ang mga numerong pwede nyong padalhan ng inyong mga katanungan ay ang mga sumusunod. 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909 5555009, 0909-5555009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating website ay mostholychurch.com at narito ang ating social media accounts. MHC Media, Facebook page, ang Kabanal-Banalan Facebook account, The Most Holy Church YouTube channel. So sa mga accounts nyo ng Facebook at maging sa YouTube, i-type inyo sa search bar ang nasabing mga pangalan. Ang punong tanggapan po ng Kabanal-Banalang Iglesia, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Kami po ang inyong magalingkod at kapatid na Gabriel, Brother George Quirino, kasama po ang punong siyang punong na host nito ating palatuntunan ng ating kapatid na Yusiel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. Opo. Salamat din po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay. Kami nagpapasalamat sa inyo dahil sa patuloy ang pagkakataong binibigay nyo sa amin na kayo po ay aming mapaglingkuran. Siyempre, sa ating Panginoon ay nagpapasalamat tayo dahil sa siya ang gumagabay sa atin para po manatili sa paglilingkod sa inyo. Pasimulan po natin. Okay. Moving on na po tayo. Narito po ang ating mga video presentation sa mga nakapanayan po nating mga kaibigan natin sa panahon po ng ating pag-aaral. Dinggin natin at panoorin si Binibining Angeline Lusanta ng Bacoor, Cavite. Ako po si Angelina Santa, taga-Gawaran Bacoor, Cavite. Ano pong tatanong po nila? Meron po ba talagang kaharian ng Diyos? Nasa langit po ba ito o nasa lupa? Meron ba talagang kaharian ng Diyos? Mula kay Angeline. Opo, meron talagang kaharian ng Diyos. At yan mababasa natin sa Biblia, maging kung saan ito matatagpuan. Aklat ng mga awit, 103 at 19. Sa Tagalog Popular Version po natin basahin. Si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay magaharing walang hanggan. Yan. Napakalinaw naman. Nasisigurado natin na nandun sa langit kasi nandun yung trono ng kanyang paghahari o ng kanyang kaharian. Kaya tiyak na tiyak, may kaharian ng Diyos naroon sa langit maging ang kanyang trono ayon sa sinasabi ng Biblia. At hindi lang po si Haring David ang nagpahayag niyan, di ba, kapatid na Gabriel? Opo. Pakinggan po natin ang naging panulat po ni Apostol Pablo sa kamanggagawang niyan si Timoteo. Pangalawang Timoteo 4:18. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama
at ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit, na sumakanya nawa ang kalwalhatian, magpakilanman siya nawa. O yan, napakalinaw naman, di ba? Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, kaharian ng Panginoong Diyos sa langit. Kaya nasa langit talaga ang kaharian ng Diyos. So yung langit na impresyon natin tungkol sa kaharian ito, hindi katulad nung kahariang alam natin. Usually kasi lalo na sa panahon natin, when we say kingdom, ay isang kaharian, ito yung mga kastilyo, castles, na may muog, may mga ganun, yung itsura eh. Opo. Yung sinasabi nila, yan yung nakikita natin sa mga fairy tales, very distinctly presented ng isang production outfit in Disney. Huwag sinabing Disneyland, parang yung kaharian, yung may mga sari-sari mga edipisyo. Hindi po ganun ang kaharian ng Diyos. At ito nga, gaya ng nabasa natin sa Biblia, ito po ay nasa langit. Opo. Ang luklukan, trono, Nasa langit. ay nasa langit. Ngayon, yung sinasabi naman na kaharian na binili ng Panginoon na dumating nawa ang iyong kaharian. Di ba? Ang talagang ibig sabihin nun kung paanong doon sa langit, naghahari siya, yung paghahari niyang yun, umabot din dito Opo. sa lupa. So nananaig siya doon, nananaig din sa lupa. So yung panawagan na yun, ay yung nasa na yun, mangyari. Ibig sabihin, paano nangyayaring nasakop yung mga nasa langit? Pag sinabing dumating nawa ang yung kaharian, ikaw nasakop ka rin, ipinasakop mong yung sarili dito sa nasabing kaharian. Opo. At yung nasakop po ng kaharian ng Diyos na mula sa langit, pero yung mga nasakop ay nandito sa lupa, ang tawag ng Panginoong Diyos doon, kaharian pa rin. Opo. Kaharian pa rin talaga ng Diyos. Kasi nga, yun nga, sabi natin kanina, it's not like yung impression natin sa kaharian eh. Opo. Na may mga kastilyo, nandun ka sa loob. May nakaupong literal na hari doon. At may mga tropa. Ika nga, doon ka lang. At sa labas, hindi ka nasaklaw. Hindi gaya nitong paghahari ng Diyos. Oo, ang kanya kaharian ay nasa langit, nasasaklaw din yung nasa lupa na nagpahinto o isinurrender, sinuko ang kanilang sarili, no? Opo. At yan unang-una ang mga apostol. Mababasa po natin yan. At kayo'y inihalal kong isang kaharian na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking Ama. O yan. Yan ang pahayag ng ating Panginoong Kristo Jesus sa kanyang mga apostol. Alam naman natin yung mga apostol. Yan ang unang-unang tumalima sa mga pagtuturo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ang mga tumalima, sumunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, yun ang ipinakikilala ng Panginoon na kaharian na narito naman sa lupa. So, they were made a kingdom, hindi ibig sabihin, ginawa silang kaharian, iba sa Opo. kaharian niya, no? Sila'y ugnay ng kaharian niya. Literal na pagtingin, yung teritoryo, no? Teritoryo, lumalawak. Yung Riyam, pagka nasaklaw ka nun, edi syempre, bagamat ang kaharian ng Diyos ay nasa langit, nasaklaw ka dahil ikaw ay hinalal ng Diyos, pinili ka ng Diyos, at ikaw ay nagsuko nga ng iyong sarili sa kanyang pag-aari. Opo. So, salamat po, Miss Angeline Losanta ng Bacoor, Cavite. Sunod po, mula po kay Miss Nenita de Jesus. Ako si Nerissa Calco de Jesus. Meron po bang mga higante noong unang panahon? Gaano sila kataas? At kung meron man, nasaan na sila ngayon? Meron bang higante? Giants. Yung malalaking tao. Ng unang panahon. Meron po. At sinasabi naman talaga sa Biblia yan. At mababasa po natin yan sa Genesis. Sa 1:4, narito, mismo gamit yung salitang higante. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon. At pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao,
at nangagkaanak sila sa kanila. Ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon na mga lalaking bantog. Oh, yan. Meron talagang higante noon na pinakikilala ang Biblia. Bago ang bahang bunaw sa panahon ni Noe, nakilalang gayon na nga sila, higante. Pero, yan po ay gaya ng ating nalalaman, nagkaroon ng pagkakataon na yan ay nalipol, nawala rin yan. At sa panahon ng bayang Israel, yung lahi ni Goliath, Opo. yan nakilala rin talaga, mga bantog na mandirigma. At ang pahayag po ng Biblia kung gaano sila kalaki, basahin natin. Unang Samuel po, 17 at 4. At lumabas ang isang bayani sa kampamento ng mga Pelisteo na nagngangalang Goliath o Goliath, taga Gath, na ang taas ay 6 na siko at 1 dangkal. 6 na siko. Malalaki ang tao nun eh. Opo. Gaano ba kahaba yung... Approximately 9 feet. Yan po yan. 9 feet. Yan, 9 feet. So, ibig sabihin yan, malaki talaga. At dahil nun mga hindi naman matangkad na payatan tao, hindi Opo. talagang matitipuno. Opo. Medyo nakakatakot ng konti nga. Proportional yung muscle nila sa katawan. Unlike Opo. ngayon, nakakita pa rin naman tayo ng malalaking tao, malahigante. Pero ito'y resulta ng parang anomalya sa kanilang genetics. Ika nga, doon sa pituitary gland na naglalabas ng growth hormones na kung saan abnormal ang kanilang paglaki, hindi talaga sa lahi. Noon, lahi talaga ito. Malalaking tao. Opo. Kaya ang tawag higante. Ngayon, may mga issue dyan, kapatid na Yusel, anak daw ng mga anak ng Diyos. Yung iba ay anak ng tao. Yun po minsan may paniniwala lang na mga anghel daw ang nakasiping nung... Kaya malalaking tao. Ang celestial beings, hindi ho sila capable of carrying yung seed o binhi. Na sila pag nagsanib sa tao, magkakaroon ng hybrid, o mistisong anak ng Diyos o mga anghel, tapos anak ng tao, mga tao nasa lupa. Na parang nung nagsilang tuloy sila mga higante, hindi ho ganun yun. Mga kaibigan, ang nasa Biblia, ang nagsisiping talaga, tao sa kanyang kapwa-tao para lumikha ng kapwa-tao. Wala hong kombinasyon ng anghel at ng tao, presto, naging higante. Meron lang talagang lahi ng malalaking tao noon na as tall as 9 feet talaga sila. Opo. Ngayon, halimbawa, ang itatapat mo doon sa malalaking tao ngayon, yung mga unano, ang tingin pa rin nila doon sa malaking tao, higante pa rin yan. Opo. Pero yung mga tao nung nakaharap nga itong si Goliath, matatangkad na rin. Opo, 9 feet. Pero pili. Kaya nga yung kung nakapanood ho kayo ng isang pelikula na nagtagpo yung dalawang hukbo, isettle lang natin itong labanang ito. Huwag na tayo magbakbakan. Kampiyon sa kampiyon. Sabi nung isang panik, tinawag yung kampiyon niya, yung pinakamalaki. Pinakamalaki. Yung talagang representasyon. Kaya ang tawag ho kampiyon, the champion, yung best warrior nilang iaharap. Tapos yung kabilang panig naman, tinawag, sige sabihin na natin, si Achilles. Tinawag si Achilles. Kampiyon daw ng kanilang panig. Sila na magtapat, isang malaki, higante, laban sa isang normal size na adult, na warrior. Mga kaibigan, once upon a time, umiral po talaga sila. Para dun sa ating kaibigan na nagtatanong, nasa na sila, extinct na po yung lahi na yon ng malalaki. Wala na ngayon. Wala na. So, as high, as tall, as 8 feet na mahigit, meron, oo. May nabubuhay pa ng 1800s. Meron pa kasalukuyan nabubuhay ngayon, more than 8 feet. Pero yun nga, sabi nga natin kanina, resulta ito ng anomalya sa kanyang genetics. Doon sa isang parte ng kanyang utak na naglalabas ng growth hormone na napahinto na lang ng medisina. Ika nga ang kanyang paglaki. Kung di
tuloy-tuloy pa siya sa paglaki. Opo. Pero yung lahi ng mga higante na na-enkwentro ni David, di ba yung kwentong David versus Goliath, Opo. isang maliit laban sa higante, totoong umiral po sila noon. Kaya lang, dumating ang panahon dahil diyan nagmula yung lahi na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, ipinalipol po ng Diyos ang mga yan. Kaya wala na po yung mga lahi na yan ng malalaking tao o ng higante. Salamat po. Sana'y nakatugon ang sagot na ito sa inyo mula sa Biblia. Okay. Karoon po tayo ng maikling intermission. Pakinggan po natin si Sister Divine. Kilala po siya din sa pangalang Dayan Pamintuan mula po sa lungsod ng Angeles, probinsya ng Pampanga. Member po siya ng MANA or MANA Choir ng Kenanaya. Region po yan sa Northern Luzon. Ang una niyang likawit o awitin, Deep Within Me. Pakinggan po natin si Sister Divine. Kapayapaan po sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang Ang Sagot ng Biblia. Ako po si Kapatid na Dayan Pamintuan, isang Choir of Zion member ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na maglilingkod sa inyo through original song sa loob ng aming church na tinatawag na Likhawit. Minsan, sa buhay akala mo okay na, pero deep inside, may kulang, may hinahanap, may kirot na hindi kayang lunasan ng mundo. Pero darating ang araw na mararamdaman mong may Diyos palang matagal nang kumakatok sa puso mo. Handa kang iligtas, yakapin ka, at punuin ang lahat ng kakulangan mo. At kapag nadama mo na siya hanggang sa kaibuturan ng puso mo, hindi mo na siya bibitawan pa. Kaya kung ikaw man ay naghahanap ng pag-ibig, kapayapaan at kaligtasang totoo, baka ito na ang panawagan para sa'yo. Pakinggan mo ang likhawit na Deep Within Me. Once I was blinded by this world, by your grace I was saved. I can see you now, I can feel your love deep within me. Now my soul sings praise. I will bless your name. Forever I'll stay in your embrace until I finish this race. Once I was blinded by this world, by your grace I was saved. I can see you now, I can feel your love deep within me. Now my soul sings praise.
Salamat po. Salamat, Sister Divine, sa inyong awitin. Awitin pampalubag, ika nga, sa mga panahong ito na tayo po ay galing sa mga trahedya. Pakinggan natin at panoorin si Brother Rodel Pizarro ng Binangonan, Rizal para po sa kanyang katanungan. Ako po si Rodel Pizarro, taga Binangonan. Narinig ko sa inyo, hindi na bumabalik ang kaluluwa ng namatay. Bakit nakausap pa ni Saul si Samuel? Yung nadinig po ninyo, Ginoong Rodel, na talagang ang patay ay hindi na bumabalik, batay po yan sa nakasulat sa Biblia. Hindi po namin sariling salitayan o pahayag o pananampalataya, kundi yan ay batay sa nakasulat sa Biblia. Basahin po natin. Una, Ecclesiastes 9:5 hanggang 6. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila'y nakalimutan, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili, ay nawala ngayon, na wala man silang anumang bahagi pa na magpakilanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. O yan, napakalinaw po naman. Wala na silang anumang bahagi dito sa ibabaw ng sanlibutan ito. Kaya kahit ang kanilang alaala, nakalimutan, kaya kung yan babalik, malamang maligaw. Kasi wala na, hindi na nila alam kung saan sila nanggaling. Kasi mga patay, nililibing, di po ba? Kaya hindi po totoo yung sinasabing bumabalik ang patay. Dahil base po sa Biblia, pag-ibig o anuman, galit, wala na yan, pananaghili, naalis na yan sa kanya dahil yan ay isa sa nangyayari sa sinumang namamatay. Ngayon, yung sinasabi po naman ninyo, bakit si Saul nakausap pa si Samuel, patay na? Tingnan natin, ano ba talaga sinasabi ng Biblia? So, bisitahin po natin yung mismong issue ni Brother Rodel, yung mismong binabanggit niya. Nasa unang Samuel po yan, 28, 7, kasama po ang 13 hanggang 14. Nang magkagayo sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod, ihanap ninyo ako ng isang babae na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu upang ako'y pumaroon sa kanya at mag-usisa sa kanya. At sinabi sa ng kanyang mga lingkod sa kanya, narito, may isang lalaki o babae na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu sa Endor. 13 hanggang 14. At sinabi ng hari sa kanya, so kausap na niya yung babae, huwag kang matakot sapagkat anong iyong nakikita. At sinabi ng babae kay Saul, aking nakikita'y isang Diyos na lumilitaw sa lupa. At kanyang sinabi sa kanya, ano ang kanyang anyo? At sinabi niya, isang matandang lalaki ay lumilitaw at siya'y nabibilot ng isang balabal. At nakilala ni Saul na si Samuel at siya'y yumukod sa lupa at nagbigay galang. Yun. Hindi naman niya talaga nakita, no? Opo. Ang nakakakita, yung babae na sumasangguni sa masamang espiritu. Opo. Yun yung tinatanong ni Saul, ano nakikita mo? Gaya din ng mga sinasabi ng mga ganyan sa panahon natin. Sasabihin doon sa may sakit, nako, nakita ko, matandang lalaki, mahaba balbas. Di ba? Matandang babae. Yung hinahanap ang kanyang na pumanaw na lola. Gusto niyang makausap. Matandang babae, mahabang buhok na kulay gray na ang buhok. Yung pala, lumang tugtugin na. Dahil panahon pa ni Samuel o ni Ginagawa Saul, ganyan na ang sistema. So, kontrolado. No? Ang naratibo, kontrolado nung babae sa Endor. Opo. Kaya sa totoo lang, wala namang nakita
si Saul. Opo. Ang nakakita daw yung babae sa Endor. At dahil sa kwento ng babae, ang buong akala nitong si Saul, nakita niya si Samuel. O nabuhay si Samuel at kausap niya. Opo. So, alamin natin mabuti, pangalan ni Brother Rodel, ang sirkumstansya, bakit humantong si Saul sa ganitong sitwasyon at nagkaroon siya ng ganong konklusyon na hindi talaga si Propeta Samuel yon. Kasi nga, binasa natin talata kanina, hindi bumabalik ang kaluluwa. Ang sirkumstansya po niyan, mga kaibigan, babasahin po natin ang mga earlier na mga talata, desperado po si Saul. Kasi siya iniwan talaga ng Diyos dahil sa mga katampalasan ng ginagawa niya. Desperado siya na makausap ang Diyos o kahit sino na lang. Malaman ko lang kung ano nangyayari o kalooban. So si Samuel, na propeta sa Israel noon, gusto niya makausap, patay na. Of all people, itong si Saul, siya po yung nangahunting noon sa mga ganitong tao. Hinahunting niya yung sumasangguni sa masamang espiritu. Mga espiritista po talaga sila. Pinapatay niya yan. So dahil nga sa kanyang desperasyon na gusto niya malaman bago siya humantong at sumalubong sa kanyang mga kalaban, mga kaway, gusto niya sumangguni. Ngayon, emosyonal siya. Dahil nga nagtatampo siya sa Diyos, hindi siya kinakausap. Kahit na ang tawag ko niya sa wikang Ingles, impressionable po siya sa kanyang emosyon. Pwede siyang likhaan, mamanipulan ang kanyang kausap. Ito, sinamantala ng babae sa Endor, hindi pinangalanan. Sinamantala ang kanyang kondisyon na madali siyang mapaniwala. Pansinin niyo po yung conversation. Ano nakikita mo? Tanong ni Saul yun. Wala siyang nakikita. Oops, siguro napaatras si babae. Hindi niya alam. Ang nakikita niya, kukwento ko sa kanya na lang yung gusto niyang malaman, makita. Ang inilagay niyang figura, yung figura ni Samuel. Opo. Bantog na propeta yon. Hindi malayong may ideya sa itsura itong babae sa Endor. Kaya nagpakahulugan si Saul na si Samuel yon. Kaya nanikluhod siya. At nagbigay galang pa nga. Opo. So doon sa nag-aakala, marahil kinaklaro lang ni Brother Rodel, tama po yung gusto niyong malaman Ito'y pinangahawakan ng iba na ito'y validation daw na bumabalik ang patay dahil si Samuel at si Saul nagbigay galang. Hindi nila alam ang sitwasyon totoo kung bakit niya ginawa yun. Inakala lang ni Saul. Ipinalagay dahil nga vulnerable ang sitwasyon niya, anything na sasabihin sa kanya, papaniwala niya. Opo. Ipagpalagay na natin, kapatid na Gabriel, may nakita nga. Opo, maganda ho yan. Maganda ho yan. Yung babae, at nakita rin ni Saul. Opo. Ibig ba sabihin, talagang si Samuel yun? Basahin natin sa Biblia, ang paliwanag ni Apostol Pablo. Pagpalagay lang, ha? For the sake of argument, Opo. Pangalawang Korinto 11:14. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi po katakataka kung may nakita sila. Kasi si Satanas nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Anghel yan, ha? Propeta pa, hindi niya kayang gawin. Opo, itsura nun. Si Satanas, siyempre may angking kapangyarihan. He can assume the identity, the appearance of someone we know. Alam natin, hindi naman siya Diyos, limitado ang kanyang mga kapangyarihan. Pero dahil sa provided din natin impormasyon, nakikita niya, nag-oobserba siya, he can do that. Opo. Nagpapakunwaring ang anghel pwede din siya magpakunwaring mahal natin sa buhay magpapakita. Nagpakunwaring si Samuel na nabuhay, nagpakita mula sa kalaliman. Sa libingan ay umahon. Yun pa yung drama nung babae sa Endor. Umaahon. Parang talagang nasa ilalim ng lupa itong si Samuel. Parang takot na takot pa yung babae sa Endor. Opo, medyo merong, yung pinatawag mo ay si Samuel pala. Parang gano'n. Ganon din ang mga drama sa kasalukuyang panahon, di ba? Theatrics po yan, mga kaibigan. So yung mga nababalitaan nyo, hindi sa minamalit natin kung yan ay hanap buhay nila.
Nasa sa kanila po. At nasa sa inyo kung maniniwala po kayo sa kanila. Pero biblically speaking, hindi nga tayo dapat sumasangguni sa kanila. Opo. Sa totoo lang, kung sangguni, yung talagang naghahanap tayo ng fortune telling din ho kasi, divination, ang tawag po niyan. Nahanap natin ang kapalaran natin sa pamamagitan ng pagtawag sa mga patay. Bawal po yan. At yan mababasa natin sa Biblia na hindi pinapayagan ng Diyos. Narito, sa Deuteronomio 18 at 10, huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanguhula o nagmamasid ng mga pamahiin, dun sa particular, nanghuhula o engkantador o manggagaway, engkantador ng mga as, nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay nito ay karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Yan, di ba? Kaya yung ina-assume mo na yung patay, babalik pa, nakausap mo, nakipagkwentuhan sa'yo, nagkape pa kayong dalawa. Yung sinasabi ng iba. Masama po yan. Opo. Labag sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi pwede na nagpapakilala tayong Kristiyano pagkatapos yan ang doktrina na isinasabog natin Opo. sa mundo. Labag po yan sa kalooban ng Diyos. Yan ay karumal-dumal. Hindi na mamalaya ng iba. Baka sabi nyo lang, ang particular na tinatarget natin yung mga nagpapakilalang spiritist. Yung pong mga relihiyon na sumasangguni, nananalangin sa mga patay kahit santo pa sila, yan po'y nahuhulog dito sa kategoryang to Karumal-dumal. Opo. Patay yung mga santo, sige, santo sila. Pero pag tumatawag tayo sa kanila, ibig sabihin, nakikipag-usap tayo sa kanila, anong sabi? Karumal-dumal. Baka nakakaligtaan nyo lang, we conveniently ignore what's happening around us, mga kaibigan, na tayo tumatawag sa mga santo. Patay po sila. Pag tayo nakikipag-usap sa kanila, kahit hindi tayo tinutugon, basta the mere fact na tayo nakikipag-usap sa kanila, karumal-dumal, kapatid na Yusiel? Opo. Kaya nga yung halimbawa, merong may birthday, patay na. Babatiin natin, happy birthday in heaven. Opo. Pati po yun Yun labag pa. talaga sa kalooban ng Diyos yun. Napakagandang punto. Parang napaka-inosenteng mga pangungusap, pero yun po'y labag din sa kalooban ng Diyos. So, sana po ay tulungan tayo ng Diyos at matanggap natin ang katotohanan ito. Masampalatayan na natin dahil yan ang sagot ng Biblia. Salamat, Ginoong Rodel. Kay Binibining Corazon Bakati ng Binagonan, Rizal. Po si Corazon Bakati. Tanong po ninyo? Bakit hindi nyo ginagamit ang pangalan ni Jehovah? Alam naman natin ang istorya ng salitang Jehovah o pangalang Jehovah, hindi naman talaga yan yun. Kundi inimbento lang para mabuo yung salitang Jehovah. Opo. Originally, di ho ba, pati the usual, yan po binubuo ng 4 na letra na pangalan. Opo. Na Ebreo. Yung mga titik nito o letra, yung YHWH. Sa kanilang bigkas Yod, He, Vav, He. Na kung bibigkasin po talaga natin, pinapaniwalaan na ang talagang bigkas nun dahil natatakot ho ang mga Israelita nung bigkasin. Opo. Kasi it's a sacred name. Hindi pwedeng mabigkas at ma-offend ang Diyos. Yun ang paniniwala nila pag nabigkas daw nila ng mali. Pero pinapaniwalaan ang wika talaga, ang wastong pagbigkas niyan, Yahweh. So sa pumapasok ngayon ng Jehovah. O ang Jehovah, talagang matatagpo natin sa Biblia. Sa poems o poetic literature sa Biblia. Mababasa pa natin sa pinaikli niya na Yah o Jah. O meron yan, Yah. Na ibig sabihin, tumutukoy nga mismo dun sa pangalang Yahweh. Opo. Lamang alam natin, sa history ng salitang Jehovah, ito po ay evolusyon. Hindi po talaga ito yung original. Evolusyon po ito mula sa Yahweh na nang ito ay tangkaing isalin sa ibang wika. Siyempre, ibang wika na po yun. At babasahin ng
merong ibang wika na yaon, merong issue ng hirap magbasa at hirap pagbigkas dahil magkaibang mga lahi. Opo. So, ang ginawa ng mga nagsisalin, bukod sa ito ay walang kasamang patinig o vowels. Nilagyan po ito ng tunog patinig o dati tunog patinig lang. Nilagyan ng aktwal na mga patinig sa pangalang Adonai. Yung Adonai naman, Panginoon, ibig sabihin. Opo. Kinuha yung mga patinig o tunog patinig din ng Adonai, nilagay dun sa YHWH. Kaya eventually, yun yung universally accepted na pronunciation, Yahweh. Dahil nga, isinalin naman ito sa ibang wika. Pagkatanda ko, Aleman, German. So, maging yung mga letra ay nahalin-hinan ng ibang letra. Opo. Yung W naging J, then yung isang yung Y pala ang naging J, yung W yung V, yung W naging V. Kaya eventually yung pangalan natin nakikita ngayon, yung tinatanong ni Sister, Jehovah. Opo. So yun ho, in time, yun ho, evolution ng pangalan Jehovah. Pero mismo dun sa binabanggit yung religion, na hindi natin, unnamed religion para sa atin, na they admit, mismo sila aminado po sila na it's an invention. Opo. Inimbento lang nila na pangalan niya. Opo. Hindi po talaga yan ang original. So, for convenience lang ng pagbigkas at pagbasa, yan po ipinanganak na pangalan, Jehovah. Pero to use it at present it as ito talaga ang pangalan ng Diyos, hindi po, mga kaibigan. Pero naintindihan natin na ang tinutukoy dyan tumutukoy doon sa kung sino yung Diyos. Opo. Ngayon, sino ba yung Diyos na yan at ano ba talaga yung pangalan na sinasabi ng Biblia? O, basahin natin. Sodo. 3:15, unang bahagi po ng talata. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ko sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Oh, yan. Yan yung pangalan na sinabi mismo, tuwiran ng ating Panginoong Diyos. Ito ang aking pangalan magpakailanman. Ngayon, siyempre, ang pagka nasa ibang bansa tayo, dahil sa atin, Diyos. Pag pumunta tayo sa ibang bansa, hindi na Diyos yan. Opo. Ano na sa Amerika, halimbawa? Sa Amerika o sa English-speaking countries, God. God. With the letter G. Hindi kasama yung mga pangalan ng Abraham, Isaac, siyempre. Kung mababasa niyo yung talata nga, hindi sila kasama talaga sa pangalan. Kasi yun yung deity, yun yung sinasamba ng mga lalaking ito, sina Abraham, Isaac at Jacob. At ang pangalan nga na magpakailanman ay Diyos with the letter D. So it's a proper noun, letter D, Diyos. In English, God with the letter G, capital G. Pagka pumunta ka naman sa gawing Middle East, ang tawag nila dyan Allah naman. Opo, Allah. Arabic for God. Yan. Kaya yan yung pangalan na sinasabi ng Biblia na magpakailanman. Yan po yung ipinakikilala din namin sa inyo. Ngayon, yung pangalang Jehovah, dahil nakasulat sa Biblia, nililinaw po namin, dahil nakasulat, alam namin na ang tinutukoy talaga doon, yung Diyos na yan na nagpapakilalang ang kanyang pangalan magpakailanman sa lahat ng lahi ay walang iba kundi Diyos, sa English, God. Ayan. Very well said, kapatid na Yushel. Raman po. So, ang kasunod po ay mula po kay Brother Noel Aborquez ng Baliwag, Bulacan. Bakit noong unang panahon, di nagagalit ang Panginoon Diyos kay Abraham nung mag-asawa po silang madami? Bakit po ngayon narinig ko po sa inyo na dapat isa lang?
Thank you, no? Thank you. Nakikinig po siya, nanonood sa atin. Salamat. Po. Salamat sa inyong pagsubaybay. Talagang wala po tayong mababasa sa Biblia na dahil nag-asawa si Abraham ng higit sa isa, nagalit ang Panginoong Diyos. Ang unang nag-asawa nun, si Tare, na tatay ni Abraham. Opo. Yun ang punto na nagsalita si Moises na talagang sinabi niya, kung ang Diyos ang ating tatanungin, labag talaga sa kalooban ng Diyos yun. Opo. Sa simulat sa pool, yun talaga eh. Yung sa account of the creation of man and woman, talagang sinabi, meant for one partner lang ang lalaki at ang babae, of course. They are meant for one partnership lang. Bawat isa, isang partner lang talaga. At yun ang ikinote mismo ng ating Panginoong Kristo Jesus nang siya'y narito na sa sanlibutan ng magkatawan tao siya. Mabuting basahin po natin. Narito, Mateo 19:4 hanggang 6. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ninyo nabasa na ang dumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaking kanyang ama't ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yan. Napakalinaw naman. Ang nagsabi niyan, ang Panginoong Kristo Jesus, at ang ipinapaliwanag niya, yung mula pa ng pasimula na sinabi ng ating Panginoong Diyos na lumalang sa tao. Na ano ang kalooban talaga ng Diyos tungkol sa lalaki at babae, sila'y manatiling mag-asawa habang sila'y nabubuhay, magiging gaya sila ng isa. Opo. At walang mini-mention dyan na merong multiple partners. Sa isa't isa, lalaki, babae. So, sa panahong ito, may nakikita tayong ganyan na sitwasyon na minsan pinagsasabay talaga alam nung dalawang babae na sila'y parehas asawa. Merong ganyan sa modern times. Na sa pinapayagan yung multiple partners. Pero ang katalagahan sa simulat sa pool, one man, woman, o one woman, man. Kaya dyan sa salitang yan ng Panginoon, nag-follow up ng tanong yung kausap ng ating Panginoon. Basahin natin. Sa versikulo 7. Ito, mga kaibigan. Sinabi nila sa kanya, bakit nga ipinag-utos ni Moises na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay ang babae? 8. Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong puso ay ipinaubaya sa inyo ni Moises o sa inyo ni Moises na inyong hiwalayan ng inyong mga asawa. Datapat buhat sa pasimula ay hindi gayon. Yan. Napakalinaw. Buhat sa pasimula, hindi gayon. Yung ipinahintulot ni Moises, yung pagpapahintulat ni Moises na inihiwalayan yung asawa, mag-aasawa ng iba, sabi ng Biblia, yon ay hindi gayon buhat ng pasimula, kundi dahil yon sa katigasan ng ulo o sa ibang salita, sa pagsunod ng tao sa kung ano gusto niya. So, nagbibigay lang meron lang sinasaalang-alang, siguro for the sake of some peaceful peace and harmony sa komunidad natin. Sige, pinapayagan na, pero hindi po pwede sabihin na ito may pagpayag na parang tinotolerate. Na ito na kasi o kaya pinapayagan na ng batas. Hindi po ganoon. Hindi pinapayagan ng kautusan, kundi dahil sa katigasan ng ulo nung nag-i-insist, nagpipilit na maghiwalay. And for that matter, yung pagkakaroon din ng isa o dalawang higit pa sa isang asawa. Pero kung ang tatanungin natin, ang kalooban ng Diyos, hindi niya sinasang-ayunan niya. At yan sinabi ng Panginoon, ikinote niya yung sa panahon ni Moises, at itinuloy yan sa pagtuturo ni Apostol Pablo. Basahin natin. Tito 1:6. Kung sino man ay walang kapintasan, asawa ng isang babae lamang,
na may mga anak na nagsisisampalataya na hindi may susumbong sa pangliligalig o suwail. Yan. Dahil sa kaugaliang Kristiyano na tinatalunto ng mga apostol, dahil yun ang ipinahayag ng Panginoon, kahit po si Apostol Pablo, yan ang kanyang paninindigang itinuturo na talagang isa lang ang dapat na maging asawa. Kaya kung kalooban ng Diyos ang ating tatanungin, yan ang sinasang-ayunan niya at hindi po ang pagkakaroon ng maraming asawa. So, minention ni brother, bakit gano'n? Para pinayagan, hindi po talaga yung kalooban ng Diyos. Hindi po tayo, hindi natin gina-justify yung ginawa nila. Opo. Hindi po. Kasi kahit na well-documented ang pagkakaroon ng multiple wives, lalo na si Solomon, si Opo. David. Ako, kitang-kita natin. Bakit nasulat pa sa Biblia? Alam nyo, mga nakasulat sa Biblia, mga leksyon po yan ng frailties, kahinaan ng tao, na isinulat yan para matuto din tayo kung ano ang naging sitwasyon nila nung una at ang kinauwian ng pagiging suwail nila doon sa katalagahan na yon. Hindi naging maganda ang kinauwian ng kanilang mga pagpapasya o pagpipilit na magkaroon ng maraming mga asawa. Dahil alam naman natin, pagka ginawa yan, ay nagkakasala ang tao ng pakikiapid o pangangalo niya. Kaya kasalanan po ang ibig sabihin. So, kung kasalanan, hindi po kalooban o hindi ipinapahintulot ng Diyos ang bagay na yun. So, tulungan po tayo ng Diyos na yan ay ating masampalatayanan at makatulong po sa pag-unawa natin ng kanyang mga kalooban. Hanggang dito po muna ang ating pagtugon sa mga katanungan sa bahagi pong ito. Pakinggan natin uli ang pangalawang awitin ng ating kapatid, si Sister Divine, sa kanyang awiting Hakbang Patungo sa Piling Mo. Ang ikalawang likhawit na aking ipaglilingkod ay isang reminder na may Diyos na handa tayong ituwid sa ating mga paglakad. Hindi para tayo ay subukin o parusahan, kundi para mas ilapit tayo sa piling niya kung saan may tunay na kapayapaan. At kapag siya na ang umaakay, kahit saan na tayo dalhin, siguradong may saysay ang bawat pagakbang. Samahan ninyo akong muli sa likhawit na Hakbang Patungo sa Piling Mo. Patungo sa piling mo, ang paglilingkod ay
Sa bahagi pong ito ay mag-uukol tayo ng pagpapasalamat at panalangin sa Panginoon ukol po sa ating mga kapatid, maging sa inyo po na mga sumusubaybay sa amin sa iba't ibang sitwasyon na atin pong pinagdadaanan. Manalangin po tayo. Opo. Aba, Ama naming Hari, Panginoon, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, sumasampalataya po kami, Ikaw ang nagpala sa amin sa pagkakataong ito, pinagpala mo rin ang lahat ng sumubaybay sa amin sa pamamagitan ng pagpapaunawa mo po ng iyong mga banal na kalooban. Nakikiusap kami sa iyo, patuloy mo po silang kahabagan. Lalo na po ay dinadalangin namin sa iyo ang aming mga kaibigan at mga kapatid na alam naming may pahintulot ka na maranasan ng iba't ibang mga sitwasyon. Kung ang iba'y nakakaranas ng mga suliranin sa buhay, ang pakiusap namin sa iyo, kahabagan mo po sila. Pagkaloob mo sa kanila ang mga kaparaanan kung paanong makalalampas sa mga bagay na ito na hindi nakalilimot sa iyo, kundi nangahawakang ikaw ang Diyos na sa kanila'y gumagabay. Amen. Tulungan mo rin po ang mga dumaranas ng mga mabibigat na karamdaman na alam naming walang ibang Diyos na makatutulong, makalulunas kundi ikaw lamang. Kahabagan mo po sila at kumbaga maaari, lalo na po ang iyong mga lingkod na nagsikap, na tugunin ang iyong mga banal na kalooban, mahabag ka po sa kanila. Kumasangkapan ka po ng mga manggagamot na dalubhasa upang malunasan ang kanilang mga sakit. At kung kalooban mo, makapiling namin sila sa masayang pagdilingkod sa iyong dakilang pangalan. Amen. Pagpalain mo rin po ang programang ito sa pangangasiwa ng leader sa iyong bayan. Ingatan mo rin po siya sa kanyang pangunguna sa amin. Saan man siya naroroon, lagi mo po siyang gagabayan, lalo na sa kanyang mga pagpapasya at pangangasiwa sa iyong bayan upang maihatid kami sa lalong mataas na antas ng mga pagluwalhati sa iyong pangalan. Amen. Nananalig kami, ikaw ang gumabay sa amin, ikaw ang patuloy na magpapala sa amin, maging sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito, sapagkat ito ang aming buong pusong idinadalangin sa iyong pangalang Kristo Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, panonood po sa araw na ito. Till our next content, next week. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusia. Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-manalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo bantayan ng Diyos sa ating paghihiwalay. Misipa.